Dalawang araw nang nakaangkla sa Escoda Shoal ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard malapit sa BRP Teresa Magbanwa ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, posibleng layo ng CCG na ma-intimidate o takutin ang mga sakay ng BRP Teresa Magbanwa na lampas kalahati lang ang laki kumpara sa barko ng China. Ilang araw na rin ang palitan ng radio challenges ng dalawang barko. Saksi si Chino Gaston. China Coast Guard 5901 within the vicinity waters of Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. You are within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is the intention of your small boat? Over. Mag-aalas 9 ng umaga kanina, ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, ka-radio challenge ang sinasabing pinakamalaking barko ng China Coast Guard, ang CCG 5901 sa Escoda Shoal. Philippine Coast Guard, this is China Coast Guard 5901. Your vessel sailing in this area is illegal. Please leave this area immediately. Bago yan, napansin ng PCG, lumapit ng hanggang 500 yards ang tinaguriang monster ship sa barko ng PCG. Nagbabarin daw ito ng mga tauhan sa rubber boat. Mahigit 2 buwan lang nakadeploy sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa matapos sa mga ulat na nagtatangkang magtambak ng corals ang China bilang paghahanda sa reclamation doon. The monster ship was deployed in Escoda Shoal is to intimidate ang ating 9701. Alam naman natin na for more than 60 days now, almost more than 2 months, no? Na nasustain ng Teresa Magbanwa ang presence niya rito sa Escoda Shoal. Batay sa Dark Vessel Detection Technology mula Canada, July 1 umalis ang monster ship mula Hainan, China at pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas noong sumunod na araw. Noong July 3, bumiyahe ito paayungin Shoal kung saan naroon ang BRP Sierra Madre at nagtungo sa Panganiban Reef kung saan may artificial island ng China. Matapos ang ilang oras, nagtungo na ito sa Escoda. 2 araw na itong nakaangkla malapit sa BRP Teresa Magbanwa at araw-araw ang balita ng Radio Challenge. Vessel 5901 within the vicinity waters of Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa. You are sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is your intention? Over. Pero hindi lang sa dagat ramdam ang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., sa tinatawag niyang United Front Works ng China, unti-unti raw pumapasok ang China sa pamamagitan ng pang-i-impluwensya nito sa iba't ibang sektor tulad ng edukasyon, negosyo, lokal na pamahalaan, maging ng media. Walang pinangalan ng grupo o individual si Bronner. One way of fighting, really, without firing a single shot, is to infiltrate into the various sectors of society, degrade the value system, parang tayo-tayo mag-aaway-away. Kaya dapat bantayan natin ito. Ayon naman sa National Security Council, may mga individual o grupo nga na tumutulong magpalaganap ng naratibo at impluwensya ng China. Pag nakita mo na pinaparot essentially yung misinformation, yung fake news, yung malinformation of coming from Beijing, then you can 99% be assured that that is United Front Work. Nakita mo na rinam yung Philippine vessel ng Chinese Coast Guard. And yet, ang sasabihin nitong vlogger na to or social media influencer is tayo yung nag-ram. Pero hindi sila makasuhan. Wala pa tayong mga specific na batas on foreign malign influence, not unlike other countries. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.